FM radio station, provincial, goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group, Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITFI. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Aarangkada na ang mga nakapilang mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Arangkada Balita, mga balitang aarangkada sa tuwing hapon. Arangkada Balita, mapapakinggan mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Arangkada Balita, kasama ang inyong tagapaghatid balita. Arangkada Balita, dito lamang sa DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Arangkada Balita, di magkaka. Arangkada Balita. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM, Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Media Group. Itama po ang inyong mga orasan ng oras sa buong kapuluan na 10 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Bismillah, Assalamualaikum, ang kapayapaan ay sumasa inyo magandang hapon na Bangsamoro. Welcome aboard sa Arangkada Balita. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-9 sa buwan na Desembre 2024 at ika-8 sa buwan ng Jumadal al-Akhir 1446 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP License, Broadcaster Sir PB Jorila, kami po ang inyong makakasama, Radyo Natin Carolina Abad. At Radyo Natin Farhana Ara. Welcome sa programang Arangkada Balita, ang panghapong version ng news and current affairs ng DXTC 95.9, Radyo Natin FM, MBC Media Group, Cotabato City. Abangan niyo po kami tuwing Lunes, magpahanggang Sabado, alas 4, magpahanggang alas 5 yan ng hapon. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 11 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na para sa ating pangunang balita sa ating ulat panahon. Ayon sa Pag-asa, December 9, 2024, alas 5 ng umaga, ang Intertropical Convergence Zone or ITCG na nakakaapekto sa Mindanao at ang shear line ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. Northeast monsoon na nakakaapekto sa Northern Luzon. Sa Barm Region ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng ITCG. Posible itong magdulot ng mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa,
Kapag patuloy ang pagbuhos ng ulan, ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa direksyon ng silangang hanggang hilagang silangan at ang alon sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtamang mula sa taas ng 0.6 hanggang 2.5. Samantala, pinakamataas na temperatura ngayong araw ay 31.3 degrees Celsius at ang pinakamababang temperatura naman ay 22.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw kanina alas 5:33 ng umaga at lulubog ang araw mamayang hapon alas 5:27 ng hapon. Ito ang weather update kasama ang MOST BARM Cotabato sa pangunguna ni Minister MP Engineer Aida M. Silungan, PhD. Arangkada Balita. 13 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Formal nang itinurn over ang dalawang multi-purpose building at warehouse na may kasamang solar dryer sa barangay ng Ragayan sa Sandab sa Butiglano del Sur. Ang mga pasilidad na ito ay inaasahang magbibigay ng mga makabagong kagamitan para sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga residente sa nasabing mga barangay. Ang proyekto ay bahagi ng Bangsamoro Camps Transformation Project o BCTP. Bunga ito ng patuloy na pagtutulungan ng gobyernong Bangsamoro, development partners at iba pang sektor upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa mga lugar sa rehiyon. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 14 na minuto makalipas ang alas 5 o alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, sugatan na tumatakbong Vice Mayor na Malabang Lano del Sur habang nasawi naman ng dalawang dating pulis sa pananambang sa marugong nasabing lalawigan. Kinilala ni PNP BARM spokesperson Lieutenant Colonel Joffy Ventura ang mga biktima nga nasawi na sina Sulaiman Alibasa at Haji Asraba Sandab, kapwa residente na Malabang, habang natukoy naman ng marugong Chief of Police Lieutenant Mubarak Dimakuta na si Ramel Bao ang nabanggit na tumatakbong Vice Mayor ng Malabang. Samantala, nagpapagaling naman sa hospital ang dalawa pang sugatan na sina Sanauray Alibasa, Sarpia Mangayaw na sa maayos na kalagayan na rin ang tumatakbong Vice Mayor. Batay sa inisyal na investigasyon, ang grupo ay galing umano sa marugong sakay ng kaisang pulang Toyota Innova at patungo sana ng Malabang ng pagbabarili ng mga suspect na nakasakay naman sa isang kulay gray na Innova. Ayon kay Ventura, Rido ang tinitingnang motibo ng insidente. Mayroon na ring personal of interest sa nangyaring krimen. 16 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Ang Ministry of Science and Technology o MOST ng Bangsamoro Autonomous Region ni Musi Mindanao o BARM ay nagsagawa ng isang malawakang seremonya ng panunumpa para sa mga Mujahideen Assistance for Science Education o MASI at Professional Assistance for Science Education o PASI grantees sa Sultan Kudarat Cooperative College o SKCC. Ang seremonya pinangunahan ng MOST BARM Minister Engineer Aida Salongan PhD na nagbigay ng inspirasyon at mensahe ng pag-asa ng mga bagong grantees. Ipinahayag ni Minister Salongan ang kanyang kagalakan at suporta sa mga mag-aral na nais o nagnanais na mag-aral ng mga kurso sa agham at teknolohiya. Pinuri niya ang kanilang dedikasyon sa pag-aaral at kanilang pangako na mag-aambag sa pag-unlad ng BARM. Ang MASI program ay naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa mga anak ng mga legitimate Mujahideen na nagnanais mag-aral ng mga kurso sa agham at teknolohiya. Samantala, ang PASI program ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga professional na BARM na nais mag-aral ng master's degree sa mga priority field ng agham at teknolohiya.
Itama po ang inyong mga orasan ng oras sa buong kapuluan na 17 minuto may kalipas ang alas 4 ng hapon at kami po ay magbabalik after this paid short commercial. The country's friendly station, Radyo Natin. Senator Amy Marcos po, maraming salamat sa pagmamahal at paninindigan. 771 bills at 88 batas. Patunay na kapag nagkakaisa ay may solusyon. Marami na tayong nagawa, marami pang magagawa. Hindi sayang ang tiwala. Kay Senator Amy Marcos. Senator Amy Marcos po, maraming salamat sa pagmamahal at paninindigan. 771 bills at 88 batas. Patunay na kapag nagkakaisa ay may solusyon. Marami na tayong nagawa, marami pang magagawa. Hindi sayang ang tiwala. Kay Senator Amy Marcos. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. Maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Hello mga mamis! Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number
4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroon itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Rural South, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Sa Cebuana Luwilier Pera Padala West, malayo ang mararating ng piso mo. Piso lang kada 100 pesos ang pera padala sa 3,500 branches nationwide. Ano pang hinihintay mo? Tara sa Cebuana, supervised by Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa Cebuana Luwilier, kwarta padala West. Layugid ang maabot sang imong piso. Kada piso, isa kagatos ang kwarta padala sa 3,500 nationwide. Ano pa ang ginahulat nimo? Tara na sa Cebuana Luwilier. Ini ay supervised sang Bangko Sentral sang Pilipinas. Arangkada Balita. Arangkada Balita. Itama po ang inyong orasan, ang oras sa buong kapuluan, 24 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa ngalan po ni Sir PB Joarila, kami po ang inyong makakasama, radyo natin, Caroline Abbas. At radyo natin, Farhana Ara. Para sa iba pa nating mga balita, nagtamo ng mga sugat at pasa sa katawan ng tatlong mga motorista na nagkarambula ang mga motorsiklo sa isang bahagi ng highway sa barangay Tiguma sa Pagadian City, kabisera ng Zamboanga del Sur. Agad namang naisugot sa pagamutan ng City Emergency Responders at mga pulis ang mga motoristang sangkot sa aksidente. 25 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, pinaghahandaan na ngayon ni Senator Mig Zubiri ang pag-aay ng panukalang magtatakda ng plebisito sa Sulu kung nais ba nilang muling mapabilang sa Bangsamoro o Somoza Region ni Musi, Mindanao. Ayon kay Zubiri, bagamat tumanggi ang Sulu na maging bahagi ng Barma noong nakaraang plebisito, nagbago na ang pananaw ng probinsya matapos na ang 6 na taon dahil sa magandang serbisyo at moral governance na ipinagkaloob sa regional government ng BARM. Tinukoy din ng senador na isang probisyon sa Bangsamoro Organic Law o BOL na nagsasaad na pwede muling magsasagawa o magsagawa ng plebisito kung nais ng isang lugar na maging bahagi ng BARM. 26 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, nasawi ang isang pulis habang sugatan naman ang 3 niyang mga kasama at 2 arestadong crime suspect nang maaksidente ang kanilang sinasakyang pulis vehicle sa barangay Gang sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte nitong gabi ng Linggo, December 8, 2024. Sa ulat nitong Lunes ni Lieutenant Colonel Ismail Madin, hepe ng Sultan Kudarat Municipal Police Station, pumanaw sa isang pagamutan ang isa sa 6 na mga biktima ng nasabing aksidente. Si Corporal Khairudin Pualas Romidas na kabilang sa mga tropa ng Buldon Municipal Police Station sa Buldon, Maguindanao del Norte.
galing umano sa Police Regional Forensic Unit Bangsamoro Autonomous Region sa PCHL sa Cotabato City sina Romidas at mga kasama kung saan kanilang pinadrug test ang mga crime suspect na sina Jihar Maoyaga Panot at Saidin Sulaimana Panot at pabalik na sana sa boldo ng biglang mawala ng control ang driver ng police vehicle si Corporal Basiruan Aratok dahil sa naging madulas umano ang highway sa Barangay Gang sa Sultan Kudarat dulot ng malakas na ulan kaya ito biglang lumihis at nakabangga ng isang bahay. 28 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Dumalo si BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Alhaj sa pagdinig ng Senado para sa Senate Bill No. 2875 na naglalayong itatag ang Moro Province sa Bangsamoro Autonomous Region ni Musi Mindanao. Kasama si Chief Minister Ibrahim C. M. Ailchi, BARM Minister Attorney Shah Ilaiha B. Dumama Alban na nagbasa ng position paper ng BARM government kaugnay ng panukala. Ang papel ay naglalahad ng suporta ng BARM sa pagtatag ng bagong probinsya. Ang panukalang Moro Province ay sakop ng 8 bagong bayan sa Special Geographic Area ng BARM kabilang ang Pahamudin, Kadayangan, Nabalawag at Old Kabakan, Kapalawan, Panliligaw at Tugunan at Ligawasan. Layunin ng Senate Bill 2875 na matugunan ang natatanging socio-political at pang-ekonomiyang pangangailangan ng 63 barangay sa SGA. Inaasahan ang pagtatag ng bagong probinsya at magbibigay ng katiyakan sa pagsasakatuparan ng mga karapatan at adhikain ng mga mamamayan sa SGA BARM. Hitama po ang inyong mga orasan ng oras sa buong kapuluan na 29 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang taunang gift giving program para sa mga kabataang Pilipino na ginawa sa Malacanang. Layo nito na bigyan ng saya ang mga batang Pilipino lalo pat malapit na ang Pasko. Ang programa ay tinawag na Balik Sigla, Bigay Saya Nationwide Gift Giving or Gift Giving Day na sabay-sabay na ginawa sa iba't ibang lugar sa bansa. Layo na magbigay ng regalo sa 30,000 na kabataan na may edad na 4 hanggang 12 sa nasabing bilang at 2,000 na mga kabataan sa Malacanang ang nabigyan ng regalo. Sa kabilang dako, kabilang sa gift set ay trolley bag, unan, medyas, kapote, tumbler, relo at fish at hand towel. Si Pangulong Marcos kasama si unang ginang Lisa Aranita Marcos at kanilang mga anak na sina Simon at Vicent ay personal na iniabot ang gift bags na sa ilang kabataan na nasa Malacanang. 31 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi tama pa sabihin na ang mga insidente ng karahasan sa rehiyon ng Bangsamoro ay tataas. Ayon kay Garcia, nasaksihan nila ang pagpapabuti ng kapayapaan at seguridad sa panahon ng plebisito upang lumikha ng mga bayan sa rehiyon. Sinabi ni Garcia sa kasalukuyan ay walang mga lugar na pinagkakaabalahan o mga lugar na posibleng nasa COMELEC control. Gayunman, ipinunto niya na may lugar kung saan ang malaking angkan o kamag-anak ay magkaribal sa halalan. Nauna nang sinabi ni Garcia na wala pa ring otoridad ang COMELEC na maglagay ng mga lugar sa ilalim ng kontrol ng gobyerno dahil hindi pa nagsisimula ang election period. Magsisimula ang election period sa January 12, 2025 at magtatapos sa Hunyo 11, 2025. Binanggit din ni Garcia ang anumang karahasan o pag-atake laban sa sinumang opisyal ng halalan ay tinuturing na may kaugnayan sa halalan.
Nauna rin sinabi ni Garcia na ang Philippine National Police ay nakatuon sa pagbibigay ng seguridad para sa mga lokal na opisyal ng COMELEC sa mga lugar na masasabing hotspot. Dagdag pa, sinabi ni Garcia na nakikipag-ugnayan ng COMELEC sa Department of Interior and Local Government para lansangin ng mga private armies bago pa man ang 2025 election. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan at 32 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na kami po ay magbabalik after this paid short commercial. The country's friendly station, Radyo Natin. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. When we crave to have fun, yet our tummies won't sound, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Naghahanap ba kayo ng relaxation massage? Halina at puntahan ang Combination Blind Massage. Narito ang kanilang mga uri ng pagmamassage. Shiatsu Massage, Reflexology Massage, Therapeutic Massage, Swedish Massage, Old Swedish Massage, Relaxation Massage, at ang Traditional Massage. Halina at puntahan ang Combination Blind Massage. Sila ay matatagpuan sa Mall of Honor, Tinsuat Avenue, Cotabato City. Pwede silang ma-text at ma-call sa cellphone numbers o sa TM 0906-148-8049 o sa cellphone number 0948-931-8228. Tandaan, Combination Blind Massage. Song sponsorship brought to you by Virginia Crunchy Chicken Nuggets of Virginia Food Incorporated Crunchy Line. Kung ang hanap nyo ay masarap at presyong pang-estudyante at pang-masa, narito ang Kazan's Food Hub. Ang Kazan's Food Hub ay kilala sa kanilang kakaiba, masarap at spicy na lutong kagikit o mas kilala sa tawag na pastil. Kilala rin ito sa milk tea drink na banti mula sa iba't ibang flavor tulad ng matcha, cookies and cream, caramel, choco, vanilla at iba pa. Meron din silang pinipilahan ng mga customer ng rib, rice, jam, siomai, malinamnam at crispy fried chicken at iba pa. Ang Kazan's Food Hub ay matatagpuan sa Capitol Centro at malapit sa Isulan National High School at Sultan Kudarat State University, Isulan Campus. Isulan, Sultan Kudarat. Para sa mga order at iba pang katanungan, tumawag lamang sa kanilang contact number 0965-2559-88
at 0912-6850-978. Tara na sa Kazan's Food Hub. Tuladan a Bayanan. Ang Tuladan a Bayanan ay isang programang magbibigay sa inyo ng mga halimbawa sa mga simpleng sitwasyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay na merong kapupulutan ng napakasimple ring aral. Mga pangyayaring magbibigay ng inspirasyon sa bawat individual, lalong-lalo na sa mga kabataan. Programang Pangdunya Wala Akhira. Ang Tuladan a Bayanan ay mapapakinggan sa tuwing araw ng Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. At inyong makakasama si Kaka Nurong. Abangan, makinig at tumutok na sa Tuladan a Bayanan. Tanzimul Usra Bil Islam. Niya sa programa Pantag sa Kapamilya Amapya sa Islam, Gambitiana, Sukawagid Punggagaysa, Gakwayan sa Panduan, Lupangagi. Makinagno, umanggay na Sabto, oras ay kapito, paman sa ikawalo sa magabi. Magtagapadano sa mga lusod mo sa tiyan, siya kanuaga ma Islam, mana si Alihanan Haji Ali, Ndusi, Rayhana Bangkula. Taraduman tanu sa programa Tanzimul Usra Bil Islam. Sa Cebuana Luiler, Pera Padala West, malayo ang mararating ng piso mo. Piso lang kada 100 pesos ang pera padala sa 3,500 branches nationwide. Ano pang hinihintay mo? Tara sa Cebuana, supervised by Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa Cebuana Luiler, kwarta padala West. Layugid ang maabot sang imong piso. Kada piso, isa kagatos ang kwarta padala sa 3,500 nationwide. Ano pa ang ginahulat nimo? Tara na sa Cebuana Luiler. Ini ay supervised sang Bangko Sentral sang Pilipinas. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan, 40 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang Arangkada Balita ay hatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Sinusuhatid sa atin ng R-Rise Coca-Cola Ventures Corporation na nasa pamahala ni Mr. Abidin A. Ali. Sila ay matatagpuan sa Ramon Rabago Senior Street, Cotabato City. Also hatid sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy. Sila ay matatagpuan sa harap lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Lungsod ng Cotabato. Inusuhatid sa atin ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Ang kanilang opisina ay matatagpuan sa May Makapagal Street, Sinsuat Avenue, Cotabato City. At ng Bagua Lying-in Clinic, service offered, prenatal at postnatal check-up, family planning, safe, normal, and spontaneous delivery, newborn screening, and many more. Bisitahin lamang ang Bagua Lying-in Clinic na matatagpuan sa May Kimpo, Bagua 2, Cotabato City sa pamahala ni Madam Faye Camano Mandi. Inusuhatid sa atin ang Ministry of Labor and Employment o Molibar sa pamumuno ni Molibar Minister Musimen Jessama at ang kanilang Director General Dato Surababutazil Jr. Also hatid sa inyo na Virginia Crunchy Chicken Nuggets o Virginia Food Incorporated. At also hatid sa inyo ni MP Attorney Omar Yasser Sema, Deputy Speaker of the Bangsamoro Transition Authority or BTE BARM at ng Sir George Service Center located at Don Roman Velosit, Cotabato City. 51 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
Para sa ating or sa iba pa nating mga balita, nasawi sa pamarilag isang opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR sa Davao del Norte sa loob ng kanyang sasakyan sa Purok Marang sa barangay Kaganguhan, Panabo City nitong Sabado ng umaga. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si Karen Candilosas, isang senior aquaculturist ng BFAR, National Mariculture Center sa Panabo City sa Davao del Norte. Base sa inisyal na investigasyon ng Panabo City Police, si Candilosas ay nakasakay sa kanyang pick-up truck na nakaparada sa labas lamang ng isang fisheries at aqua ventures office nang lapitan umano ng hindi natukoy na lalaki na nakasuot ng itim na jacket ang kanyang sasakyan pinagbabaril ng gunman ang biktima sa ulo na sanhi ng kanyang kamatayan. Na-recover sa crime scene ng investigador ang dalawang MT-9 ML shell at dalawang deformed slugs. Ayon sa mga pulis ay inaalam pa ang motibo sa pagpatay at patuloy ang pursuit operation. Sinabi na Panabo City Government na makikipag-ugnayan ito sa law enforcement agencies upang mahuli ang pumaslang kay Candilosas. 43 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Isang 7 taong gulang na football player mula sa Cotabato City ang nagbigay ng malaking karangalan matapos magwagi ang kanyang kampunan sa La Liga Youth Tournament 2024. Si Ervin Dalilima, tubong Cotabato City, ay isa sa mga leading player ng Crocs Football Club. Matatandaan rin, nag-uwi ang kanyang kaponan ng Campeonato sa Thirsty Cup na ginanap sa bansa. Si Dido nga patuloy pang magsusumikap ang batang manlalaro upang maging mas mahusay sa larangan ng football. Bit-bit ang pagkakakilanlan bilang isang Cotabateño, patuloy aarangkada si Ervin upang makipagsapalaran at mamayagpag sa loob at labas ng bansa. 44 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Bibigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 13 overseas Filipino workers para sa kanilang mahalagang serbisyo sa bansa. Ayon kay Commission on Filipinos Overseas Director Rodrigo Garcia Jr., ang nasabing mga Pilipino ay tatanggap na Presidential Award for Overseas Filipino and Individual Overseas sa December 11. Ito ang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng gobyerno sa natatanging OFWs. Ang ilan sa mga pararangalan ay nagtatrabaho sa medical field na malaki ang kontribusyon sa COVID-19 na pandemic. Kasama rin sa pararangalan ang organisasyon at 2 dayuhan na nagpamalas ng tulong at malasakit sa mga Pilipino. Kasabay nito, diniklara ng pamahalaan ng buwan ng Disyembre bilang Month of Overseas Filipino para sa mga Pilipinong umuwi sa bansa tuwing holiday season. Ang mga ito ay OFW seafarer o permanenteng residente o immigrant na sa ibang mga bansa. 46 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Lumagda ng Memorandum of Understanding ang Department of Agriculture o DA at Department of Labor and Employment o DOLE upang palakasin ang kadiwa ng Pangulo. Pinangunahan ni na Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. at Labor Secretary Benvenido Lagisma ang pagperma ng MOU. Sinabi ni Laurel na magbibigay ang DOLE ng manpower para naman mapalawak o maparami ang kadiwa centers kung saan mas darami ang job opportunities.
Inihayag ng kalihim na 1,500 kadiwa centers ang target nilang mapatayo sa buong bansa, kaya't malaking tulong ang planong ito ng mga hakbang na gagawin ng DOLE. Sinabi ni Secretary Laguesma na magbibigay rin sila ng technical assistance sa mga magsasaka at mangingisda at bibigyan sila ng pagkakataon na makapasok sa kadiwa ng Pangulo kung saan nabili o nabibili ang mga murang pagkain. 47 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, kinalampang ni House Deputy Majority Leader at ACT CIS Party List Representative Erwin Tolfo ang Department of Agriculture o DE sa pangunguna ni Secretary Francisco Chu Laurel. Ito ay para umpisahan ng hulihin ang mga mapagsamantalang rice importers at traders sa bansa na siyang dahilan niya kung bakit mataas pa rin ang presyo ng bigas. Giit ni Congresswoman Tolfo, 35 kada kilo ang presyo ng imported na bigas sa paglabas sa pair ng bansa, kaya dapat ay hanggang 45 lang ang bawat kilo nito sa palengke kung saan nakapaloob pati ang kita ng rice at retailer. Pero dismayado si Tolfo na hindi bumaba sa 50 or 50 ang kilo ng bigas ngayon sa mga pamilihan sa bansa. Malinaw para kay Tolfo na sa bulsa lang ng mga importers at traders na pupunta lahat ng kita, habang patuloy naman na pinapasana ng taong bayan ang mataas na presyo ng bigas. 49 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Nananawagan ng Commission on Election o COMELEC sa mga religious at civic organization sa Davao City at iba pang lugar na lumahok sa demonstration at roadshow ng automated counting machine bilang paghahanda sa 2025 polls. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mas maraming tao ang dapat makinabang sa kanilang Voters Information Drive Initiative na hindi lamang kasama ang pagpapakita ng ACM, kundi pati na rin ang mga wastong paraan ng pagboto. Sinabi ni Garcia na ang mga interesadong organisasyon ay maaaring makipag-ugnayan sa local COMELEC offices para sa pagsasagawa ng ACM demonstration. Sinimula ng COMELEC ang kanilang ACM roadshow at voter education noong Sabado na magtatapos sa January 30, 2025, kung kailan ang 1 ACM ay pagkakalata sa bawat munisipalidad sa buong bansa. Sinabi rin ni Paul Body na makakarating o mararating ang roadshow sa malayong lugar, maging ang mga komunidad ng mga katutubo kamakailan ay tatanggap ng COMELEC ang huling batch ng mga ACM mula sa Myers system ng South Korea at top automated election system provider. 50 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Pinag-iingatan ng Department of Human Settlement and Urban Development ang publiko laban sa mga scammer gamit ang pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ayon kay Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuza, mga overseas Filipino workers ang tinatarget ng karamihan sa mga pabahay scammer. Una nang nagbabala ang tanggapan ni Acuza laban sa mga individual na grupo na nanghihikayat ng mga investor, partikular ang mga OFW para sa 4PH project ng gobyerno. Nilinaw naman ni Acuza na wala silang ganitong proyekto. 51 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Nakatatakdang palawakin ng Senado ang absentee voting law upang may dagdagang electronic at postal mode ng pagboto sa lahat ng lehitimong Filipino na naninirahan o nagtatrabaho sa ibang bansa.
Inihayag ito ni Senator Alan Peter Cayetano habang tinatalakay ang panukala sa ilalim ng Senate Committee Report number 369 upang palakasin ang demokratikong karapatan ng overseas Filipino workers at iba pang Filipino sa ibang bansa. Anya, palalawakin ang pamamaraan ng pagboto particular sa pamamagitan ng electronic at postal voting. Inalakay ng Senado ang Senate Committee Report number 369 na inihain ng Senate Committees on Electoral Reforms and Finance nitong November 27, 2024. Layunin ng panukala na amindahan ang Overseas Abante o Absentee Voting Act upang tugunan ang mga hamon na naranasan ng botanteng Filipino sa ibang bansa at maiwasan ang disenfranchise. Sinabi rin niya na malaki ang ambag ng mga OFW noong 2023 na may kabuuang $33 billion na remittances sa tumbas ng 8.5% ng GDP ng bansa. Binigyan din ni Cayetano ang panukala na naaayon sa Article 2, Section 5 ng Konstitusyon ng Pilipinas na nag-aatas na iligtas ang sistema para sa absente voting para sa mga Filipino sa ibang bansa. Ang panukala ay naglalayong magkaroon ng electronic voting gamit ang mga ligtas na online na platform pati ang postal voting para sa mga limitadong access sa internet. Sinabi ni Cayetano ang panukala na may malawak na suporta sa Senado ay magbibigay ng milyong-milyong Pilipino sa ibang bansa na mas malawak ang pagkakataon na makilahok sa demokratikong proseso ng Pilipinas lalo na sa nalalapit na halalan sa 2025. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 53 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa ating panghuling balita. Para sa ating ulat panahon ayon sa Pag-asa, inilabas alas 5 ng umaga, December 9, 2024 hanggang bukas alas 5 ng umaga ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto sa Mindanao at ang shoreline ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. Northeast monsoon na nakakaapekto sa Northern Luzon. Sa Barma Region ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng ITCG. Posible itong magdulot ng mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kapag patuloy ang pagbuhos ng ulan. Ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa direksyon ng silangan hanggang hilagang silangan at ang alon sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtamang mula sa taas ng 0.6 hanggang 2.5. Samantala, pinakamataas sa temperatura ngayong araw ay nasa 31.3 degrees Celsius at ang pinakamababang temperatura naman ay 22.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw kanina alas 5:33 ng umaga at lulubog ang araw mamayang hapon alas 5:27 ng hapon. Ito ang weather update kasama ang MOST Barma Cotabato sa pangunguna ni Minister MP Engineer Aida M. Silungan PhD. At yan po ang ating ulat panahon ngayong araw ng Lunes, December 9, 2024. 56 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at yan na po ang kabuuan ng ating Arangkada Balita at ang Arangkada Balita ay hatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. And also hatid sa atin ng Arise Coca-Cola Ventures Corporation na nasa pamahala ni Mr. Abidin A. Ali. Sila ay matatagpuan sa Ramurabago Senior Street, Cotabato City.
At also atid sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy. Sila ay matatagpuan sa harap lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, lungsod ng Cotabato. And also atid sa atin ang Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Ang kanilang opisina ay matatagpuan sa May Makapagal Street, Sinsuat Avenue, Cotabato City. At ng Bagua Lying-in Clinic, service offered, prenatal postnatal check-up, family planning, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening, and many more. Bisitahin lamang ang Bagua Lying-in Clinic na matatagpuan sa May Quimpo, Bagua 2, Cotabato City, sa pamahala ni Madam Faye Camano Mandi. And also hatid sa atin ng Ministry of Labor and Employment o Molibarm sa pamumuno ni Molibarm Minister Musliman Saman at ang kanilang Director General Dato Suraba Butazil Jr. Also atid sa inyo ng Virginia Crunchy Chicken Nuggets o Virginia Food Incorporated. 57 minuto may kalipas ang alas 4 ng hapon at yan na po ang kabuuan ng ating arangkada balita. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, KBP License, sa broadcaster Sir PB Jowaril, kami po ang inyong nakasama radyo natin, Caroline Abbas. At radyo natin, Farhana Ara. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa loob ng buong isang oras dito sa News and Current Affairs na ang Arangkada Balita. Bukas po samahan niyo kami sa Hataw ng Bayan, yan ay alas 6 magpahanggang alas 7 yan ng umaga. Lunes magpahanggang Sabado. Hanggang sa muli sa ganito ring oras sa timpilan di XTC 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Magandang hapon na Central Mindanao, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group, Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITFI,